Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. 2 linggo nang nakakalipas simula nung ako ay nagpa-therapy sa hospital dahil may iniinda akong masakit sa aking balikat at sa aking tuhod. Sinabi sa akin ng doktor na kailangan kong tapusin ang 6 sessions ng therapy sa rehab department ng ospital. Pagdating ko doon, nagpa-schedule ako sa unang araw ng aking therapy dahil alternate siya. Unang araw, parang simple lang or hindi parang, simple lang naman talaga ang pinagagawa. Bago magsimula ang mga exercises, may ginawang ultrasound sa balikat at sa tuhod, nilagyan ng hot compress, and then may pinagawang mga exercise sa akin na napakasimpleng exercise. Pangalawang araw, second session ko, pareho pa rin ang ginawa. Kaya nung matapos sa second session, sabi ko dun sa nag-a-assist sa akin, sabi ko, pwede po ba na gawin ko na lang ito sa bahay? Pagkatapos ng ultrasound, doon ko na lang gagawin ng exercise sa bahay. Sabi nung therapist, Father, pwede naman sana. Pwede. Kaso, baka po tamarin kayo. Mas maganda po dito, gagawin mo sunod-sunod yung bawat exercise, aalalayan po namin kayo, at titingnan po namin kung tama ang inyong ginagawa. Sabi ko naman sa kanya, para naman wala kayong tiwala sa akin. Sabi ko, baka pwedeng may shortcut ba dito? Like, yung pinapagawa exercise, pwedeng pag-isahin na lang siya, pareho na lang din naman ang ginagawa. Siguro nahalata ng therapist na tinatamad akong gumawa. Sabi niya, Father, kung gusto niyo pong gumaling, kailangan niyo pong tapusin ang 6 sessions. Sabi ko, oo nga. Pero after ng 6 sessions, meron pa ulit 6 sessions pagkatapos pa ulit ng check-up ng doktor. Totoo nga naman po, nangihinayang ako sa oras. Maaga akong umaalis dito sa Peña, 1.5 oras doon sa isang kwarto habang nagsisession ako. Parang ang dami ko sanang pwedeng gawin. Pero iisa ang aking naisip. Totoo nga ang sabi niya, walang shortcut. Kung gusto mong gumaling, kailangan mong gawin ang lahat ng sessions. Ang mga Hudyo, sa dami ng kanilang mga batas na sinusunod sa kanilang pananampalataya, marami ang nagtatanong din sa kanila, ano yung pinakamahalaga? Ano yung pinakamahalaga na batas sa lahat ng more than 600 na mga batas na ito? Parang ganun din ang tanong nila sa iskriba na nagtanong kay Jesus sa Ebanghelyo ngayon. Iniisip nila, sa dami ng mga batas na ito, meron po bang pinakamahalaga na yun na lang ang susundin namin, shortcut na siya sa lahat ng mga batas? Ang sagot ni Jesus, hindi niya sinabi kung alin doon sa 600 na iyon ang pinakamahalaga. Hindi siya pumili ng isa, ito ang number 5, ito ang pinakamahalaga. Itong number 10, ito talaga ang pinakamahalaga. Hindi. Ang ginawa ni Jesus, sinamarize niya ang mahigit 600 plus na mga batas nila sa 2 pinakamahalagang batas. Ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa. At nung pinatutuhanan ito ng eskriba sa Ebanghelyong binasa, hindi sinabi ni Jesus na, oo, diretso ka na sa langit, tama ang sagot mo. Bakit kaya sinabi ni Jesus, malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos? Bakit malapit? Hindi ba tama ang sagot ko? Hindi ba pwedeng pasok na ako agad sa langit?
Dahil tama naman ang sagot ko. Pansinin natin. Ayon sa isang santo, sabi niya, hindi natin pwedeng sabihin na mahal natin ang Diyos na hindi natin nakikita, pero hindi naman natin minamahal ang ating kapwa-tao na ating nakikita. Totoo po. Dahil kung tatanungin natin ang bawat isa sa atin dito ngayon, at ang tanong natin, mahal niyo po ba ang Diyos? Lahat tayo mag-hands up. Lahat tayo magsasabi, opo, mahal na mahal namin ang Diyos. Mahal na mahal ko ang Diyos. Pero, papaano ba ipinapakita ang pagmamahal sa Diyos? Nagsisimba ako. Nagdadasal ako ng banal na rosaryo. Nagnunovena ako, meron akong mga debosyon sa iba't ibang mga santo ng simbahan. Pagmamahal sa Diyos. Pero nakakalimutan na ang pagmamahal sa Diyos hindi lamang nangyayari sa ating ginagawang dasal. Ang pagmamahal sa Diyos nakikita sa ating ginagawang pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga sa ating kapwa-tao. Kaya nga sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa eskriba, malapit ka ng mapabilang. Bakit malapit? Dahil sumagot siya ng tama, pero hindi pa niya ginagawa sa kanyang buhay ang kanyang sagot. At napakahalaga po ng paggawa. Ang ating iniisip, kung ano ang ating nararamdaman sa ating sarili na tama, hindi siya sapat na nasabihin lang, eto dapat ang tama, eto ang dapat ang aking ginagawa, pero wala namang action na kasama. Wala namang action na kasama. Kaya nga sinabi ni Jesus, malapit ka na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Dahil hanggat wala siyang ginagawa, walang mangyayari sa kanyang mabuting sagot. Mga kapatid, sa linggong ito, ipinapaalala muli sa atin. Bagamat maraming beses natin itong narinig, minsan lang nakakalimutan natin na ang ating buhay bilang Kristiyano hindi lamang nakasentro sa ating ginagawang mga pagmimisa, pagdadasal, pagrorosaryo, mga debosyon. Isang bahagi lamang po iyon. Ang pangalawang bahagi na magkukumpleto sa ating pagmamahal sa Diyos ay kung papaano natin kinakalinga ang ating kapwa. Kung papaano ka nagpapakita ng pagmamahal sa iyong kapwa. At ang ating kapwa, hindi yung kapwa na pinipili ko lang ang gusto kong mahalin. At yun ang nais ni Jesus na ipaalala sa atin sa linggong ito. Papaano ako magmahal sa Diyos? Yun siguro ang unang tanong. At napakadali nating sagutin ang tanong na iyon. At ang pangalawang tanong, papaano ako magmahal sa aking kapwa na sumasalamin sa aking pagmamahal sa Diyos? Kasi pwede tayong sabihin na minamahal ko ang aking kapwa dahil itong kaibigan ko, alam kong nangangailangan, tinulungan ko. Itong aking kasamahan sa bahay, alam kong may problema, tinulungan ko para magkaroon ng solusyon ng kanyang problema. Mahal ko ang aking kapwa. Pero, sinong kapwa ang ating pinagsisilbihan? Sinong kapwa ang ating pinagsisilbihan? Yung kapwa na alam nating maayos ang ating relasyon? O yung kapwa na alam nating nangangailangan, bagamat hindi natin siya kilala, bagamat masama ang ating loob sa kanya, pero patuloy nating pinakikitaan ng kabutihan dahil sumasalamin sa kanya ang Diyos na ating pinananampalatayanan.